Magandang araw ng linggo sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sumainyo ang kapayapaan. Binabati ko kayo sa pangalan ng pamunuan ng Upland Cavite Conference. Welcome sa Nilay Langin. Magsama-sama po muli tayo na manalangin at magnilay-nilay ng salita ng Diyos ngayong ika-6 na linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay sumandaling manalangin. O Diyos ng buhay, Diyos ng pagpapala, Diyos ng pag-ibig. Kami ay lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba, nagpapasalamat, kinikilala ang iyong kabutihan, ang iyong kagandahang loob, ang iyong walang hanggang pag-ibig sa bawat isa sa amin sa araw na ito. Sa lahat ng biyaya at pagpapala na aming tinatamasa, marami pong salamat. Salamat din po sa opportunity na muli kaming magkita-kita at magkasama-sama sa pamamagitan ng teknolohiya. Salamat po dahil sa pamamagitan nito, nagkakaroon kami ng pagkakataong magbulay-bulay ng iyong mga salita ng sama-sama. Kami ay makapanambahan at patuloy na makapakinig ng iyong mensahe ng buhay. Panginoon, patuloy namin nawang marinig ang iyong mga salita. Patuloy kang sumaamin. Patuloy na maranasan ka namin sa aming mga buhay. Saan man naroroon ang bawat isa na nakikinig, nanonood sa gawain ito, abutin mo po sila ng iyong mapagpala, naghihimala at nagliligtas na mga kamay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung meron po kayong Biblia, buksan niyo po sa Ebanghelyo ng ating Panginoon ayon kay Juan, Kabanata 14, mga talata 15 hanggang 21. John chapter 14, verses 15 to 21. At ganito po ang ating masusumpungan, ang pangako tungkol sa Espiritu Santo. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Hindi ko kayo iiwang mga ulila. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng sanlibutang ito. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat buhay ako. Mabubuhay rin kayo. Sa araw na iyon ay malalaman ninyong ako'y nasa Ama at kayo nama'y nasa akin at ako'y nasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Pinagpala po tayo ng Diyos sa pagbasa at pakikinig ng Kanyang mga salita. Idagdag niya sa atin ang karunungan at kaunawaan. Amen. Tunay nga mga kapatid na ang tatak ng pagiging isang alagad ng Panginoong Jesucristo ay pag-ibig. At pinapaalalahanan po muli tayo ng salitang ito ng ating Panginoon Diyos na kung iniibig natin siya ay tutuparin natin ang kanyang mga utos. Yan po ang sabi sa verse 15. At ang sabi rin po dun sa last verse, sa verse 21, ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad sa mga ito ang siyang umiibig sa akin. Ano po? 2 beses pong inulit yun. Na pwede kong magsabi tayo na mahal natin siya, pero kung hindi naman natin ginagawa yung kanyang mga utos, tunay mga kapatid na ito'y hanggang salita lamang. At ang pangako niya, sa tunay na umiibig sa kanya, meaning tinutupad yung kanyang mga utos, ang umiibig sa akin ay iibigin din ng aking Ama, iibigin ko rin siya, at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Napakaganda po, mga kapatid. Kaya po,
ang Panginoong Jesucristo sa tagpong ito, dahil sa iniibig ng kanyang mga alagad ang Panginoong Jesucristo, tinutupad nila yung utos na ating Panginoong Jesucristo. Pinapakilala ngayon ng Panginoong Jesucristo ang banal na Espiritu. Ito po yung binabanggit sa verse 16. Dadalangin ako sa Ama upang kayo ibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan. Alam niyo po, sa huling linggo ng Mayo, ng buwang ito, ay atin naman pong ipagdiriwang ang araw ng Pentecostes. Ito po yung araw ng kapanganakan ng Iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Ito rin po yung araw ng pagbaba sa unang Iglesia ng banal na Espiritu. Kaya po mga kapatid, itong mga teksto na ating binasa at pinagbubulay-bulayan ay, kung titingnan nyo po, ay nagpapaalam, no, ang ating Panginoong Jesucristo. Pero hindi daw po iiwan ng Panginoong Jesucristo ang kanyang mga alagad na nangungulila, na mag-isa. Kaya po ipadadala niya ang banal na Espiritu. Ibig sabihin po nito, sa lahat ng umiibig sa ating Panginoong Jesucristo, sa lahat ng tumutupad sa kanyang mga utos, sa lahat ng sumusunod sa kanya, kung paanong nangangaral ang Panginoong Jesucristo ng tungkol sa paghahari ng Diyos, kung paano nagtuturo, kung paano nagpapagaling, kung paano isinasabuhay yung propetikong ministeryo niya. Mga kapatid, ito ang pangako sa atin, sa atin ang Espiritu niya, sapagkat hindi po natin kayang mag-isa. Kaya po, ang trabaho ng banal na Espiritu, una, ay encourage tayo. Ibig sabihin, hikayatin tayo na magpatuloy tayo. Sige, huwag tayong mag-quit. Huwag tayong huminto. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Huwag tayong manghina. Meron pong mga pagsubok, suliranin, mga panganib, mga banta sa buhay, may mga tukso, ilalayo tayo sa ministeryo at misyon ng Panginoon, panghihinaan tayo ng loob, matatakot tayo, mangangamba tayo, kung ano-ano yung iniisip natin. Kaya yan yung magiging dahilan para tumigil tayo. Pero ang banal na Espiritu, encourage niya tayo palagi. I-encourage niya tayo palagi. Kaya kung sumasa atin din naman ang banal na Espiritu, dapat yan din po ang maging ministeryo natin. Mag-encourage po tayo sa iba. Lalo ngayon sa panahon ng pandemic, paano nga ba tayo nag-encourage? Yung ba mga salita natin ay words of encouragement? Yung bang mga pinapakita natin, yung mga aksyon o gawa o kilos natin ay nakakapanghikayat? Sama-sama tayong manghikayat mga kapatid. Patuloy nating ibahagi ang presensya ng nabuhay na Kristo sa bawat isa. Pangalawa po, ang banal na Espiritu ay nag-edify. Ibig sabihin po niyan, yung pinapalakas tayo, pinapatatag tayo, ginagawa tayong solido. Yung pinapalalim yung ating kaunawaan sa salita ng Diyos, yan yung matibay nating pundasyon eh. Kahit may mga bagyo, unos na dumating sa ating buhay, hindi tayo matitinag. Kasi nga, talagang matatag ang ating pundasyon, ang sandigan ng ating pananampalataya. Yan po ang trabaho ng banal na Espiritu, mga kapatid. Kaya po siya ay Espiritu ng katotohanan. Nagkalat po ang fake news. Alam po natin yan. Hindi tayo dapat maniwala basta-basta. Dapat tingnan natin yung source, i-verify natin ito kung ito'y tama. Kaya po dapat tayo rin, kung sumasa atin ang banal na Espiritu, maging daluyan tayo ng katotohanan. Maging tagapagpahayag tayo ng totoo, ng tunay, ng nararapat. Maging matapat tayong tagasunod ni Kristo sa panahong ito at sa bawat panahon sa ating buhay. Pangatlo mga kapatid, ang banal na Espiritu ay nag-e-equip. Meron po kasi tayong mga kahinaan, meron tayong mga hindi kayang gawin, meron tayong mga limitasyon at hangganan. Pero alam niyo mga kapatid, siya yung magsasangkap, magpupuno sa atin upang magawa natin patuloy ang kanyang ministeryo at misyon. Upang patuloy natin siyang maibig. Upang patuloy natin siyang maibig sa pamamagitan ng ating pag-ibig sa ating kapwa. Mga kapatid, yung
ibigin natin ang Panginoon Diyos ng buong puso, isip, kaluluwa at lakas, at ibigin natin ang ating kapwa katulad ng pag-ibig natin sa ating sarili. Mga kapatid, kung tunay na sumasa atin ang banal na spirito, dapat po nag-e-equip din tayo ng iba. Nagtuturo, nagsasanay, upang mas marami pa ang maging tapat na tagasunod ng Panginoon Jesucristo. At ang panghuli mga kapatid, ang banal na spirito ay nag-e-empower. Ibig sabihin, pinapaalalahanan po tayo mga kapatid na hindi galing sa sarili nating lakas, galing, talino, abilidad, kakayahan. Kung kaya matatapos natin ang ministeryo o magagawa natin ang misyon ng Panginoon, kundi galing po sa kapangyarihan na mula sa nabuhay na Kristo, mula sa banal na spirito. Kaya po, manatili tayong nagpapakumbaba sa kanyang harapan. Wala pong maipagmamalaki o mapagmamayabang ang bawat isa. Tayo po ay sumunod lang ng sumunod sa Kanya. At tunay na, katulad po ng Kanyang pangako, marami pang ipapahayag sa atin. Marami pang ipapaunawa sa atin. Kapag tayo sumunod, doon lamang natin maunawaan. Kaya pala, akala natin kuminsan yung kalooban natin, yun na yung the best. Pero pag sumunod tayo sa pinagagawa ng Diyos, naunawaan natin yung pala ang dahilan. Kaya pala gusto ng Panginoon na mangyari ito sa atin. Kaya niya pala tayo dinadala sa ganitong lugar. Pinagagawa niya itong bagay na ito sapagkat yun yung best. Doon lang natin maunawaan mga kapatid. Kaya po, let us continue to encourage, to edify, to equip, and empower sa panahong ito at sa bawat panahon ng ating buhay. Sumainyo ang Espiritu Santo. Sumainyo ang Espiritu ng nabuhay na Kristo. Purihin natin ang Diyos. Sa Kanya ang kapurihan, ang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa umagang ito. Patuloy nga naming tanggapin at maranasan ang iyong banal na Espiritu na mag-encourage sa amin, mag-edify, mag-equip, mag-empower. Tulungan mo rin kami na maging encouragement para sa iba. Maka-edify din po kami ng iba. Makapag-equip din po kami. Makapag-empower po kami, Panginoon. Lalo na ng mga nanghihina, nawawala ng lakas ng loob, nawawala ng tapang, nawawala ng sigla, ng inspirasyon, nawawala ng alab sa kanilang pananampalataya. Yung marubdob at masidhing damdamin na ipagpatuloy ang pagmiministeryo, ang iyong preaching, teaching, healing, and prophetic ministry, at ang iyong misyon na itatag ang iyong kaharian dito sa lupa, katulad ng sa langit. Sa iyo namin binabalik, Panginoon, ang kapurihan at pasasalamat. Igawad mo po sa amin ang iyong bendisyon. Pagpalain kayo at ingatan ng Panginoon. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan mula ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid.